What's up mga katropa? We arrived as early as 6 a.m. dito sa Albay kasi 1 a.m. pa lang umalis na kami sa accommodation. Sa video na to ipapakita ko lang yung ilan sa mga naging experience sa third day ng Karamuan tour namin. Pinaka-last kasi tong ATV and zipline adventure. So tara! ATV ride tayo mga motovlog. Ha? Kung tatanungin nyo kung pwede bang mag-ATV ride kahit hindi marunong mag-drive, mag-bike, or mag-motor, yes, pwedeng-pwede po. Honestly, hindi po talaga ako nagmamotor at nagda-drive. O diba? Lakas ng loob lang talaga ang baon ko dito mga katropa. Partida Black Lava pa talaga yung pinili namin dahil gusto namin ng kabady ko medyo off-road at extreme. Strong yarn. Ay, cellphone. By the way guys, wala pala kayong aalalahanin kapag ka nag-ATV ride kayo dito kasi mismo sila kuya na ang kukuha sa inyo ng videos and photos. Basta all you need to do is ipahiram nyo lang yung cellphone or yung camera ninyo sa kanila. Ilagay ko na lang sa plastic. Based sa experience namin sa buong ATV ride, masasabi ko naman na mapagkakatiwalaan at maingat talaga sila kuya mag-handle ng mga gadgets lalo na sa mga cellphone habang kinukuhaan kanila ng videos. Ito na lang. Pulido at wala ring tapon sa mga kuha nila o sa mga videos na kinuha nila kahit pag-aano ka bumpy yung road. So talagang expert sila. Just a gentle reminder lang mga katropa, so meron silang orientation before you start the ATV ride. So make sure to always follow the safety precautions at signals nila kuya along the ATV trail. Ito yung stop, di ba? Hindi ka rin naman pababayaan nila kuya tour guide dito kasi ituturo rin talaga nila yung basic kung saan yung pihitan ng start, brake at throttle. Minsan nga nasusobrahan pa talaga yung pihit ko kasi maliit yung kamay ko at dumudula sa hawakan. Just a quick info nga pala mga katropa, nakuha namin yung promo price ng ATV ride nila kaya instead of 4,500 pesos, nasa 2,400 pesos na lang. Good for 2 to 3 hour ride na yun mga katropa. Marami silang choices for ATV trail. Merong Skydrive Grassland, Kagsawa Forest or Ruins Trail, Skydrive Combo, Green Lava at pinakahuli nga itong Black Lava. Black Lava Trail ang ideal sa'yo kung extra adventure at adrenaline rush ang hanap mo. Rocky path, rivers, forests, name it all. May kasama pa itong 10 minutes hiking and zipline adventure which is optional naman. Kung nag-break kayo ng jowa mo at gusto mo makalimot, mag-Black Lava Trail ka. What? Charo! Kasama rin pala sa mga precautionary measures nila na bawal mag-overtake sa mga tour guides. So, dapat mabagal lang talaga ang pagpapatakbo. Bawal din makipag-unahan, makipag-karera, or mag-overspeeding para maiwasan ang anumang sakuna or aksidente. Nakikita namin marami pa rin talaga ang nag-ATV sa araw na to, pero shorter trails lang. Karamihan sa kanila good for 30 minutes to 1 hour. Dalawa lang kami sa grupo namin ang sumubok netong Black Lava. Well, nagpapanggap lang talaga kami na strong. Nice! Mabato, malubak at medyo matubig ang napili naming trail. Nandito kasi halos lahat ng binugang magma or lava rocks ng Mount Mayon. Sa isang first-timer na katulad ko, extreme at medyo nakakakaba ang adventure na ganito. Sabi nga nila kailangan muna ng basic practice sa ibang shorter trails. Kaso sa amin, iba ang nangyari. Sabak agad. Ako kasi yung tipo ng tao or traveler na risk taker at willing i-conquer yung sarili kong fear. Madalas curious ako at hindi ako kontento kapag hindi ko nagawa lahat ng activities na pwede kong gawin sa isang lugar. Kapag nakikita ko sa mga mas expert sa akin na kaya nilang gawin yung isang activity na smooth flowing lang or walang flaws, nagtatanong ako, pinag-aaralan ko, bago ko subukan sa sarili ko. Sa umpisa pa lang ng off-road namin, medyo mahirap na din magtansya ng preno sa trail na to dahil talagang baku-bako. Pero sobrang mai-enjoy mo rin talaga yung view.
Sinasabi nila 2 to 3 hour ride daw to, pero namangha pa nga kami sa sinabi ng organizer na parang 1 hour 45 minutes lang kami. Sa iba kasi matagal daw talaga, lalo pag baguhan kagaya ko. Pakiramdam nga namin ang tagal namin, pero sabi, mabilis lang daw kami. Mabuti na lang maganda ang panahon pag ATV namin. Lalo sigurong magiging challenging sa akin to kung maulan. Sorry. Sa ibang pagkakataon, hindi ko rin talaga maiwasang madikit o medyo mabangga sa likuran ng sinasakyan nila kuya, lalo pag napasobra yung pihit ko. Hindi madali, pero magandang practice ang ATV para sa akin. Kasi sa ATV, para ka na rin talagang nag-drive. Marami kang pagkakamali, pero at least matututo ka kung paano mag-ingat at maging mindful sa lahat ng oras. Kailangan din medyo mapagpasensya ka, lalo na kung expectation versus reality ang ride mo. Basta ang mahalaga, sumunod lang kayo sa instructions. Huwag kayo magmamadali. May kung ilang beses din talagang bumabangga yung sinasakyan kong ATV sa sinasakyan nila kuya kasi hindi ko natatansya yung pihit. So, imbis na ATV car, minsan nagiging bump car tuloy siya. Sorry na.
Mabuti na lang mabait sila kuya tour guide. Sobrang na-appreciate ko talaga sila kuya dito. Shout out po sa inyo kuya. Sobrang bait at magpasensya kasi nila. Lalong-lalo na sa mga katulad ko na first time lang mag-ATV at hindi talaga nagda-drive. Medyo kinakabahan pa nga ako dito. Pero lagi sila nagpapaalala na alalay lang ako lagi sa preno. Sa part na to, at least medyo nag-improve na at medyo kontrolado ko na ang ATV ride ko. Nagidali ka, boy.
makikita sa likuran namin yung Mayon. Ito yung isa sa mga gustong-gusto ko kapag off-road eh. The more na challenging yung trail, the more na mas maganda yung view na makikita mo. Sobrang nagandahan ako sa part ng kalsada na to kasi feel mo talaga na malapit ka na sa Mayon. Wala kang ibang maaamoy dito kundi puro simoy ng sariwang hangin, dahon at puno. Nagtataka lang ako sa mga oras na hindi maganda ang lagay ng bulkan. Ano kaya ang itsura ng mga nakikita ko ngayon sa paligid ko? Ang ganda ng kuha ni Kuya sa kurbada na to habang enjoy na enjoy namin yung mga gubat at puno ng niyog.
Kami lang talaga ang nag-ATV sa mga oras na to at animoy pag-aari namin yung buong kalsada. Makes us feel so special and exclusive habang bine-welcome ng napakagandang mayon. Hindi ko alintana ang usok na galing sa sinasakyan namin. Mas nakatitig kasi ako sa ganda ng buong paligid.
Nakita namin yung kalsadang to, sabi ko, hindi lang pala puro lubak yung madadaanan mo, kundi kahit papano, meron din palang patag. So, sa una, medyo rough road or off-road talaga yung daan. Tapos, sa iba, medyo terrestrial. Ito lang talaga yung kalsada na nakita ko after that. Sa wakas, nandito na rin kami sa zipline adventure. So, medyo magte-trekking kami dito. Tara, pasok tayo. Entrance fee talaga dito sa Zipline Adventure is actually 350 pesos. Pero ang sinabi kasi sa amin ng organizer, kasama na raw yung 350 pesos doon sa 2,400 pesos na binayad namin for ATV and Zipline.
Oh, by the way pala mga katropa, it's mandatory na mag-trekking ka kapag Black Lava Trail ang pinili mo. But don't worry kasi 5 to 10 minutes lang naman yun para makaakyat ka sa Mount Mayon or sa Mayon na helipad for sightseeing. Choice mo na rin kung bababa ka through trekking or zipline. Hindi naman ganun kahirap o kasukal yung daanan dito nung dumating kami. Para sa akin, yung trekking na to relaxing lang. At saka hindi mo rin kailangan magbigay ng 100% effort para umakyat ka papunta dun sa may helipad. Makikita mo maraming halaman sa paligid pero hindi siya kagaya sa ibang trailing like pag umaakyat ka ng bundok na masyado kang maraming halaman na makakasalubong. Ayan pala yung kawad ng zipline na tatawirin namin mamaya. Kala mo hindi ganoon kahaba at kataas yung cord pero overwhelming pa rin talaga siya at nakakakabato para sa akin lalo na first time kong mag-zipline. Sinimulan akong kabahan. Na to medyo pinapag-ingat kami ni Kuya Tour Guide kasi kahit papano yung mga batong to na tinutungtungan namin hindi lahat medyo compact or talagang wala siyang, hindi mo masasabi na wala siyang awang. By the way guys, ayan nga pala yung portion na magsi-zipline kami mamaya or yung bababaan namin. So, kailangan dito, medyo tatansyahin mo yung hakbang mo, titingnan mo kung umuuga yung bato or hindi bago ka umapak.
Sabi sa akin ng organizer dito mga katropa, pwedeng-pwede ka raw mamulot ng maliliit na bato dito for souvenir. Ganito kaganda ang madadatnan ninyo sa pag-akyat sa helipad. Sobrang lapit ng Mayon sa view deck na to. Sobrang saya namin at worth it talaga ang pagod at paghihintay kasi nga ang ganda ng clearing ng Mayon nang dumating kami dito. Hindi siya natatakpan ng ulap at kitang-kita yung perfect cone na hugis. By the way, makikita niyo rin pala sa video na to yung pagbaba ko sa zipline. Pinaka-highlight talaga ng Caramawan at Albay trip ko ang ATV ride. Ikaw katropa, ano ang kwentong ATV mo? Share mo naman ang mapuntahan ko.